Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo. Amen. Bago kayo umupo, pakiayos sa inyong mga upuan at panatilihing kayo ay nasa linya. Pakipulot na rin ng mga basura at pakitapon sa basurahan. Magandang araw mga bata! Kumain na ba kayo na inyong pang-agahan? Natulog ba kayo ng maayos? Mabuti naman kung ganon. Bago mahuli ang lahat, mag-check muna ako ng inyong attendance. Kung mayroon bang lumiban sa klase. Pag natawag ko ang inyong pangalan, maaari niyong itaas ang inyong kanang kamay. Maliwanag? John, Chris, Janica, Mikaela, Gea. Magaling! Lahat ay narito para sa ating talakayan. Bigyan ninyo ng 5 palakpak ng inyong mga sarili. Noon, tayo na't magbalik tanaw ng ating nakaraang tinalakay. Tungkol saan nga ang ating tinalakay nung nakaraang araw? Yes, Tommy? Magaling! Ang ating tinalakay ay tungkol sa karunungang bayan. Maaari niyo bang basahin? Ang karunungang bayan ay isang sangay ng politikan na kung saan nagiging daan upang maipahayag ang mga kaisipan at napapabilang sa bawat kultura ng isang tribo. Ang katarungang bayan ay binubuo ng salawikain, sawikain, palaisipan, bugtong, at iba pa. Meron pa ba kayong mga katanungan sa ating nakaraang tinalakay? Kung ganon, tayo na dumako sa ating bagong tatalakayin. Pero bago dyan, mayroon akong mga hinandang larawan at huhulaan ninyo ito at pagbibigay kayo ng inyong mga ideya. Ang larong ito ay pinamagatang hula mo, pahayag mo. Kung gusto ninyong sumagot, nais nyo lamang itaas sa inyong mga kamay. Handa na ba kayo? Unang larawan. Yes, John? Magaling! Ang larawang ito ay isang pamilya na nagtutulungan para maging malinis ang kanilang bahay. Nagtutulong din ba kayo sa gawaing bahay? Yes, Chris. Magaling! Siya ay naghuhugas ng pinggan. Sino pa? Magaling! Siya ay nagdidilig ng mga halaman at ng kung ano-ano pa na maitutulong nyo sa inyong mga magulang upang mapadali ang inyong gawain. Pangalawang larawan. Yes, Chris. Magaling! Ang pangalawang larawan ay isang guro na nagtuturo sa kanyang mga estudyante. Salamat sa inyong partisipasyon. Ating susunod na gawain, ito ay pang-individual. Nung nakaraang araw, ay inatasan ko kayo na magdala ng kahit anong coloring materials para sa ating gawain ngayong araw. So sa ating susunod na gawain ay kukumpletuhin nyo itong bagay na ito at kukulayan ninyo. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang tapusin ito. Tapos na ang inyong 5 minuto, maaari nyo nang ipasa sa harapan.
Magaling! Bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Ano ang binuo niyong larawan? Magaling! Isang prutas. Ito ay saging. Saan napabilang ang saging? Yes, Ana? Magaling! Ang saging ay isang uri ng prutas. Bigyan ninyo ng 5 palakpak si Ana. Nakakain na ba kayo ng ganito? Oo, masarap yon. Alam niyo ba na may alamat ang saging? May ideya na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayon? Kung gayon, ngayon, handa na ba kayo sa ating susunod na tatalakayin? Ay tungkol sa alamat. Ano nga ba ang alamat? May mga ideya ba kayo tungkol dito? Yes, Ana? Maraming salamat natin kung pareha ba ang ideya ni Ana tungkol sa alamat. Pakibasa lahat. Ang alamat o folklore sa wikang Ingles ay isang kwentong maaaring katang-isip lamang o may bahid sa katotohanang tumatalakay sa pinagmulan ng isang bagay, lugar, pangyayari, o katawagan. Karaniwang nakapaloob sa isang alamat ang kagitingan o kabayanihan ng ating mga ninuno. May 3 bahagi ang alamat. Una, simula. Ang simula ay inilalarawan ang mga tauhan sa kwento. Pangalawa, gitna. Ang gitna ay kabilang ang saglit at kasiglahan pakikipagsapalaran ng tauhan. Pangatlo, wakas. Kabilang naman ang katapusan ng kwento. Meron ding elemento ang alamat. Una, tauhan. Pakibasa lahat. Ito ay mga karakter sa kwento ng alamat. Pangalawang elemento ay ang tagpuan. Lugar at panahon na pinagganapan ng eksena. Ang huling elemento ng alamat ay suliranin. Ito ay tinatamasa o pinagdadaanan ng karakter sa kwento. Tulad ng isang maikling kwento, ang alamat ay may simula rin, na kung saan ito ay naglalahad o nagpapakita ng karakter ng mga tauhan. Sa gitna naman, kabilang ang saglit o kasiglahan tungkol sa isang kwento o sa alamat. Ang pangwakas, ito ay ating tinatawag na katapusan ng kwento. Sa salitang suliranin, ito ay ang mga problema o mga pagsubok na pinagdadaanan ng karakter sa isang kwento o sa alamat. Gusto niyo bang makarinig ng isang alamat? Ngayon ay dumako na tayo sa alamat ng saging. Alam niyo ba na may alamat ang saging? Ngayon ay magpapakita ako ng video tungkol sa alamat ng saging. Nais ko sana na kayo ay makinig at bumasa ng mga konteksto na ipapalabas sa telebisyon. Nagustuhan niyo ba ang kwento? May mga katanungan pa ba kayo? Anong parte ng kwento ang nagustuhan ninyo? Saang parte ng kwento ang hindi niyo
maintindihan. Naintindihan ninyo ang kwento at napanood na ninyo at o nabasa ang alamat ng saging, ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Pakibasa ng ating panuto. Ang klase ay nahati sa 2 grupo. Bawat grupo ay may 10 miyembro. Kayo ay magtatalakay batay sa napanood at nabasang alamat. Ang unang grupo ay tatalakayin ang bahagi ng alamat at ang pangalawang grupo naman ay tatalakayin ang mga elemento ng alamat. Handa na ba kayo sa inyong tatalakayin? Ito ang criteria o rubrics na pagkukunan ng inyong score sa pag-uulat. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Ang inyong 5 minuto, magaling! Lahat ay nag-partisipasyon sa inyong pangkatang gawain. Bigyan ninyo ng 10 palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon, ihanda ang inyong 1 buong papel para sa inyong pagsusulit. Sagutin ang mga tanong. Sino naman ang tutol sa pagmamahalan ng 2? Anong parte ng katawan ang napupil kay Aging na biglang tumubo? Sa paglipas ng panahon, ay natago ang Aging at ito'y tinawag na? Anong aral ang inyong natutunan mula sa alamat ng saging? Sa tingin ba ninyo mahalaga ang mga alamat? Natapos na ang inyong 5 minuto. Maaari nyo na ipasa ang inyong mga papel. Magbilang ako ng 5, dapat nasa harapan na ang inyong mga papel. 1, 2, 3, 4, 5. Maraming salamat. Ngayon, para sa inyo, ano nga ulit ang alamat? Magaling dyan! Bigyan niyo siya si Jan ng 5 palakpak. Ano naman ang 3 bahagi ng alamat? Magaling! Simula, gitna at wakas. Ano naman ang 3 elemento ng alamat? Meron pa ba kayong mga katanungan? Kung wala, ay ihanda ang inyong kwaderno at kopyahin ang inyong takdang aralin. Basahin lahat, gumawa ng isang sariling alamat, tukuyin at isulat ang aral nito at sa isang buong papel. Maliwanag ba? At dito nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.